Hello, hello sa mga kapro admin dyan. Gusto kong ipapanood sa inyo to. Baka hindi nyo pa napanood. Grabe kung magmura. Accepted Christian believer daw yata ito, sabi. Marcos, ang ina mo ka. Akala mo mananatili ka sa posisyon mo? Tatandaan mong demonyo ka. Ang buhay mong hayop ka, hiram din lang yan sa Holy Spirit. Ang katawan mong tang ina mo ka, na demonyo ka, ay pag-aari ng Holy Spirit. Yang buhay mo ay pag-aari ng Holy Spirit. Dahil naging Judas ka, hindi lang kay Tatay Digong, lalo't higit ay sa lahat ng tao sa ating bansa. Ang ina mo, Bongbong Marcos, mas inibig mo ang sarili mo at ang pera at ang kalayawan. Naku, ina mo. Pero ang iyong mga gawa ay bukas na aklat sa mata ng Holy Spirit na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay mo. Bilang ng mga araw mo. Kahit hindi ka bumaba dyan sa posisyon mo, talaga sinasabi ko sa iyo, dudumugin ka ng taong bayan at malilintikan ang ina mo. Mawawasak yung ngiwi mong mukha, lalo yung matatabingin ang ina mo. Dahil maniningil na ng pautang ang Holy Spirit sa mga demonyo na katulad yung mga Judas at traidor ni Juan Ponce Enrile na siyang pinakamalaking ahas sa gobyerno sa ating bansa. Nagpaampon ka sa demonyong yan na si Juan Ponce Enrile, kinuha mo pang advisor. Pero sa banal na kasulatan, sinabi ni Jesus, "But you will receive power once the Holy Spirit comes upon you, and you will become my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and at the end of the earth." But to tell you the truth, the Holy Spirit who is in me is the same Spirit who dwell in the body of Jesus. Is the one who called me to speak on His behalf. Na siya lang ang nag-iisang Diyos na nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan na dapat sambahin at ibigin ng higit sa lahat para malupig ang kasalanan. At kayong mga ulupong, kayong mga pare na mga bulaang propeta, na iniidolo nyo ang sarili nyo na kayo ang Father, na amang spiritual, tang ina ninyong lahat. Yang katawan nyo ay pag-aari rin ng Holy Spirit. Ang buhay nyo ay pag-aari ng Holy Spirit. Yang simbahan nyo na sumasamba sa Ribolto, Santo Santo at Diyosan na dinala ng mga Espanyol ay gigibain na yan ng taong bayan. At kayong mga ulupong, kahit saan kayong magtago, bibigkisin kayo, hahanapin kayo ng mga tao, bibigkisin kayo, susunugin. Ito na yung panahon na sinasabi ni Jesus. Na sa huling mga araw, doon patungkol sa parable of the weeds, bibigkisin yung mga masasamang damo at susunugin kayong mga bulaang propeta ng Romano Katoliko na galit kay Tatay Digong. Feeling yung tang ina ninyo, mga banal kayo, pero hindi nyo alam tang ina ninyo, ang Holy Spirit ang may pag-aari ng buhay nyo. Totoo ang sinabi ni Tatay Digong. Stupid at walang common sense ang Diyos ninyo dahil sinasabang yung Holy Father ay ang Papa nyo sa Vaticano na isang tao lang na ang buhay ng hayop na yon, ang may pag-aari ay ang Holy Spirit din. Ang ina ninyo, kayong lahat na nagplano ng pagkidnap kay Tatay Digong, humanda kayo. No mercy to you all, idiots and demons of Satan. Gusto ko lang pong bigyan ng reaksyon ang sinasabi nung nagsabi na siya daw ay Kristiyano. Aday, kung napanood mo ako, kasi hindi ko alam kung anong grupo ka na sabi mo Kristiyano ka. Kasi ako Christian din eh. Pero ang tunay na Kristiyano, hindi na po nagmumura. Binabalansi lahat ng bagay. At hindi nadadala sa pagsisigaw o galit. Hindi na po ganun ang mga tunay na Kristiyano. Oo, nagagalit kami bilang Kristiyano, ako. Pero hindi naman sa ganyang uri ng galit na parang halos kumakain ka na ng tao. Iba ang galit ng mga wala pa sa Panginoon at yung nasa tunay na Diyos. Tayo po yung talagang nakipag-isa na kay Kristo. Ayon po sa 2 Corinthians 5:17, sa Tagalog po ay kung tayo nakipag-isa ay isa na po tayong bagong nilalang. Wala na po yung dati. Hindi tayo perfect, pero hindi po ganyang uri ng naturingang Kristiyano. Pero grabe pag magmura. Grabe. Masahol pa sa talo mo pa yung mga hindi pa nagbabasa ng Bible. 1 John 4:1 and 2. Kayo na lang po ang bumasa sa taas, Tagalog para mas malinaw. Tingnan niyo po ang layo po ng espiritu ni ating DDS. Kung ang espiritu ng Diyos ang nasa kanya, tingnan niyo po ang layo. Sinasabi po diyan na alamin kung sa Diyos ang espiritong nasa kanila. Bumabanggit po siya ng mga Bible, para na rin po siyang nangangaral niyan. Pero ang layo, kung titingnan niyo po, walang espiritu ng Diyos na makikisama sa kanya o sa kanila na nagmumura, katulad ng kanilang sinusuportahan. Dahil ang Diyos ay malinis at banal. Ang mga anak niya ay binanal na, hindi sinasabing perfect. Pero yan ay itinuring ng Diyos ng banal noong tinanggap ng Panginoong Hesukristo, nakalagay sa John 1:12, ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos ang tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Hindi na po nakapagtataka kung saan galing ang galit, babaeng ito. Kasi ang ating Vice Presidente ay nag-promote po ng galit sa buong sambayan ng Pilipino. Doon po galing yun. Kahit tinatawag pang Kristiyano ay nahahawaan. Talaga nagmumura po at nawala na po talaga ng paggalang una sa Diyos at sa Presidente ng Pilipinas. Pag mag-akusa ito, sobrang galit niya na wala siyang prueba, konkretong ebidensya. Tayo po, sa mga pinupost natin, mayroon po tayong 10 lang po yan, pero ang totoo madami. Collateral damage na ginawa po ng dating admin ng mga Duterte. Ito po. Yan po yung mga damage na yan. 10 lang po yan sa mga pinupost sa FB. Yan po hindi po yan na fake news. Yan po mayroon po tayong mga videos niyan na nakikita. At atin pong ginawang basihan yung mga totoong video na hindi po AI.
Sa Senado po yun galing. Kami mga patunay po talaga na protector, drug lords. Ang dati niyang tauhan ay nagpatunay. Tinawag ni dating Police Colonel Eduardo Asierto si dating Pangulong Nagdasal Rodrigo po tayo Duterte at, na ayon protektor sa ating ni dating konsensya, Economic Advisor Michael Yang ay at talagang, Alan Lim na iniuugnay yan. sa droga. Ako'y May naniniwala intelligence dyan, report daw siya 100%. pero ipinagkibit-balikat lang daw ito ng PNP at PDEA. For 6 years, sir. Sir, let's go to work. Salamat, Jimmy. Salamat. Ingat ka. 2018 ang idawit ni Guban si Asierto sa pagpuslit ng milyon-milyong pisong halaga ng shabu na inilagay sa magnetic lifters. Kalaunan sinabi ni Guban na Yan ang napilitan mga lang siyang Duterte. ituro si Asierto sa takot Pinagtanggol kinadabaw ni Congressman ating Pulong DDS, Duterte at Attorney yung mga Man Scarpio, nagsalita dyan at asawa ni nagmumura Vice sa President ating Sara Duterte. Bongbong Pati na rin Marcos. umano kay dating Economic Advisor Lalo Michael lang Yang akong na naniniwala talaga umano may dito. kinalaban sa pagpuslit Dahil ng mga droga. supportan Ilan niya, ang grabe ang bunganga. Dahil po dyan, Walang galang. Una sa sa Diyos Davao Mafia, at sa Pangulo. in their purpose to Hindi save the titira Queen, ang Holy Spirit. in order to become Yan sa the next nagsasalita dyan president. na Ang dating hitman DDS. ng Davao Panood Death mo Squad to, na ate. si Ako, Arturo 100% Las Cañas. naniniwala Ito, ang daming talaga ako namimising. dito. Mag-imbestigahan Grabe pa ka si rin Sara magmura, ate. Duterte? Pati mga pare Wala. katoliko. Paano mo Sa sila tansya ni Las mataakay? Cañas, Ibang nasa espiritu 3,000 raw katawan ang niya. namatay at Hindi nawala dahil espiritu sa ng Oplang Diyos. Tukhang sa Davao City. Nakakaya sa Panginoon. Di niya nilinaw Kayo kung talaga anong mga ang taon niyan. sumukulto. Pero umupong alkalde ng Davao City si VP Sara noong Video pala, 2010 grabe. hanggang 2013 at Kaya nga po, 2016 David, hanggang ito. 2022. Nagsumiti na raw si Las Cañas ng ICC. affidavit sa International Kaya Criminal Court o kasama po ICC. yun sa kaso. Laman ang mga impormasyong alam niya. Hinamon din ni Las Cañas si dating Pangulong Rodrigo Duterte na harapin siya sa Ito, ICC nakonsensya kaugnay lang sa talaga Davao yan. Death Squad. Na lalabas at lalabas Sa dami at na napanood hahamunin niyan, ko kung kayo ayaw ng niyo itong maniwala, halinaw ay wala na ng akong Davao. magawa. Ang Basta niloloko ako yan ng ang paniniwala Pilipino. ko na totoo talaga Anong ginawa yan. mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord.